Ito post ni Jason sa Facebook niya at ang sabi niya, our SONA media accreditation for our SMNI technical people and logistics for our live coverage and streaming has been disapproved by the Office of the Speaker and Office of the President. Ito, nagtatanong lang po, Hindi ko sinasabing totoo itong sinasabi ni Sir J at hindi ko rin sinasabing hindi totoo. Pero tanong ko po, totoo ba ito, Speaker Martin Romualdez at President Bonget? Totoo ba ito? Kasi sabi ko sa inyo, nung nakaraang araw pa lang, naririnig ko na yan. Na hindi sila papayagan ng SMNI makapag-cover diyan sa SONA. At sinabi namin, standby lang kami, makikinig-kinig kami. Pagka hindi talaga ito natuloy at hindi pinayagan ng SMNI dyan, double standard kayo. Bakit hindi nyo papayagan ng SMNI? Dahil baka pagka may mga natutulog, kukuhanan? Pagka peke yung palakpak, kukuhanan? O sadyang galit lang kayo sa SMNI? O sadyang inggitero kayo sa SMNI? Kasi tatandaan po natin, hindi nyo pwedeng sabihin na walang prangkisa ang SMNI. Dahil ang SMNI ay buhay pa ang prangkisa. At ang ABS-CBN walang prangkisa. Nasuspindi nga yan, di ba? So asa ng patas dun? Bakit nyo ginaganyan ng SMNI? Ayan ba ay makatao pa rin? Kung totoo. Kaya nga sabi ko, aabang-abang natin. Diba? Aabangan natin. Ito, kasi mga nagsasabi, ay Coach Oli, wag na sila mag-cover. Kasi wala namang kwenta. Hindi po may point kayo doon. Wala namang kwenta ang magiging SONA dahil talaga namang anong magandang nagawa? Wala naman. Anong sasabihin doon? E di kasinungalingan. Di ba? Sasabihin ba niya yung totoong nangyayaring kalukuhan dyan sa Davao? Siyempre, hindi. Naiintindihan ko po ibig niyong sabihin. Pero sa isang banda, karapatan ng SMNI. Kung anong karapatan ng ibang mainstream media, karapatan din nila. So kung pwede sa iba, dapat pwede rin sa SMNI. Kayo, kung ayaw nyo papasukin ng SMNI, dahil hindi nyo rin sila papasukin. Kayo po ay gobyerno. Hindi naman ito grupo-grupo lang ng mga vloggers Gobyerno po kayo. So dapat, bilang tatay, patas ang tingin ninyo sa mga anak ninyo. Kasi kayo ay parang lumalabas na haligi ng bayan. Kami ay parang mga anak ninyo. Bakit hindi ata patas yung ginagawa ninyo? Jenaline, maraming salamat po. Diba? Kaya nga abang-abangan natin yan. At kami ay mag-iingay. Tutuloy-tuluyan naming ingay ito pag hindi nyo pinapasok ang SMNI. Sabi niya, the designated media space for SMNI live coverage inside the House of Representatives of the Philippines at the Bataan Complex has been given to the Romualdez own teleradyo instead. Hindi no. Ito ay nagtatanong lang, ulitin ko, hindi ko sinasabi ito'y confirm or Pero ito ay post ni Jason sa, kaya nga tinatanong ko, yung space daw ng SMNI binigay doon sa teleradyo na pag-aari ng Romualdez. Totoo ba yan? At kayo ba ay totoong may pang-aari sa mga prangkisa ng broadcasting? Kasi sa aking pagkakaalam, bawal po yan. Bawal ang isang politiko na may pag-aaring ganyan. Illegal po yan. Sa aking pagkakaalam Pero wag na lang po yun ang puntahan natin. Ang puntahan po natin ito. Abay, grabihan naman. Yung sa SMNI sa inyo po binigay, sa pag-aari mo, grabe naman kaswapang yan kung iyan ay may katotohanan. Anong pinaggagawa ninyo? In view of this development, we regret to inform the public in general and the Filipino people in particular that SMNI cannot cover the SONA event live from the Batasan Complex on July 22, 2024. Instead, we will do the pre- and
analysis of the state of our nation today, live on SMNI new media platform, social media platform, nationwide and worldwide via web. Yan po. Iko-cover po rin niya ng SMNI. At sa aming huling pagkakaalam, magbabarong nga kami sa Lunes. Oo, san kaya ako maghahanap ng barong? Kaya sinabi ko doon sa mga kasamahan ko kahapon, masama ang pakiramdam ko, palagay ko sa Lunes, hindi ako makaka-attend. Wala akong barong. At magkakasakit ako sa Lunes. Kasi ganyan po ako magkasakit. Scheduled. No? Pero i-cover na lang po ng SMNI yung before and after. Hindi ko alam kung ayaw nilang sabayan yung SONA mismo to give respect to the President. Pero baka ang mga vloggers sasabayan nila yung SONA ng Presidente. Ako nga sabi ko kung po pwede lang, during the SONA, interviewin ko si Mayor Baste. Pwede po ba yun? O during the SONA, interviewin naman natin yung mga nasa kalye. During the SONA. Kasi yan po ang totoong kalalagayan. Hindi yung bulahan sa stage. Anong ine-expect natin? Lumubog ang bansang Pilipinas. Jacqueline Perez, maraming salamat po. Ayan, may mga nagsusuper chat na. O, thank you. At naging makulay ang comment section. Thank you, pasalamatan po natin Jacqueline Perez. O, sabi, we have lined up expert resource persons from the academe, agribusiness and food security, geopolitics and foreign relations, defense and security, banking and finance, law and order, rural and urban settlements, human rights, and other field of expertise. We also have designed the broadcast to be interactive. Therefore, allowing our audience to participate and verbalize their thoughts, opinion, comments, and recommendations. Thank you for your usual support and understanding. Ito po ang nahahatid ng Kaya po ngayon malakas ang vlogging. Kasi ito ang nahahatid ng mga vloggers na hindi mahatid ng media. Yung pagiging interactive. 'Di ba? So, may nagko-comment, nagsasagot, nakakapag-participate, nakakasigaw yung taong bayan sa kanilang hinaing dito sa bayan natin. Pero ang mga magandang ginawa ng SMNI, being the mainstream media, tapos tinap ang mga vloggers, tapos they are bridging the gap. Kasi po ang ginagawa ng SMNI ngayon, kahit mainstream media po sila, interactive. So, parang lumalabas at the same time ang SMNI at ay media, mainstream media at vloggers na rin. Pansin nyo kaya marami may gusto sa SMNI kasi nakakapag-participate ang taong bayan Yung sigaw nila, yung galit nila, o kung ano man yung kanilang nararamdaman, kung ano man yung totoong nakikita nila sa gobyerno na ilalabas nila. Kaya ang ganda nitong ginawa ng SMNI. So panawagan po, sana Speaker Martin Romualdez at President Marcos, sana naman patas kayo. Kasi pagka ganyang hindi kayo patas, mawawala na talagang tiwala ang taong bayan sa inyo. Kayo po ay may kinikilingan. Hindi na kayo para sa taong bayan, sariling agenda nyo lang. Ang gusto ninyo, yung circle nyo lang. Yung gusto nyo, yung oo lang ng oo sa inyo. Yung mga himod puwet lang. Wag naman po sana tayo ganyan. Tamba at bongit. O next po tayo. Eto, pakinggan natin. Is it safe na tawagin ng kriminal
itong si Castro at Ocampo. Grabe talaga itong si Coach Oli. Kung makapagtanong, mainit talaga kay Castro. Ano ka ba? Oy, Mel B from Hong Kong. Oh, shout out. Nag-beat pa tayo doon, Mel B. Thank you po Gusto talagang, yan talaga ang tanong. Kasi alam nyo kung bakit yan ang tanong ko. Kasi mga bastos yung iba dyan. Ultimo presidente, tawag kay Pastor Kibuloy, fugitive. Lahat tuloy gaya-gaya. Dapat sensitive kayo sa ganun. Dapat alam nyo na tinawag yung tatay nyong diktador. Tapos ngayon magne-name calling din kayo. Samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi pa nahuhusgahan at nahahatulan ng gobyerno ay ng hukuman. Kung ano-anong tawag na ang sinasabi ninyo, mainstream, vloggers, broadcaster, president, mga politiko ang tawag kay Pastor Kibuloy. Fugitive. Kaya ito po ang tanong ko. Is it safe to say na tawaging kriminal itong si ano? O, pakinggan nyo sagot. Yes, we can call them convicted child abusers. Oh, convicted child abuser. Ngayon, tanong ko, Marcos, o ibang politiko, mga ibang vloggers, especially you, Tamba, yung mga kasamahan mo dyan sa Congress, kaya nyo bang tawagin na convicted child abuser ito? Pakita nyo patas kayo kasi tinatawag nyo yung ibang tao ng fugitive, hindi convicted. Etong kasamahan ninyo, hindi nyo matawag. Kaya nag-aabang kami sa galaw, especially ni Speaker Romualdez. Mawalang galang na po. Makikita namin dito kung kayo po ay may backbone. Makikita namin dito kung kayo ay may karakter, kung kayo ay tama, kung kayo ay patas. Inaantay namin suspindihin nyo ito. Kasi sinuspindin nyo si Kong Tebes na hindi pa naman napapatunayan. Eto, nahatulan na. Anong ginagawa nyo? Kaya nga sabi ko, dapat itong si Castro ay magkusang loob na. Huwag nang kapal mooks. 'Di ba? Kahihiyan niya ng Congress. Kahihiyan niya ng Pilipinas. Meron nakaupong Congress woman na may kasong nahatulan. Child abuse pa. Child abuse, hindi ako nagsabi, korte nagsabi niyan, child abuse. Tapos teacher party list. Di ba? Dapat kayo'y nakangalaga ng mga kabataan. Yung pala kayo umaabuso ng kabataan. Anong datingan nyo dyan? Bantay sarado. Diba? So, konting kahihiyan, Romualdez. Suspindihin mo yan. Konting kahihiyan, Castro. Magbitaw ka. Huwag mo na rin antayin si Romualdez. Magkusang loob ka na. Oh. Ay, magugulat naman ako kung hindi nyo tatawaging convicted ito. Diba? Kung makapag-name calling kayo sa isang pastor, ganun-ganun na lang, hindi nyo nire-respeto. Tatandaan po natin, kailangan may respeto tayo sa reliyon. Kahit hindi mo ka-reliyon, mapa-Muslim, Katoliko, Christians, Buddhist, kung ano mang religion, respeto. Nagiging bastos tayo. Ganyan. Pag hindi ka ba member ng isang religion, babastusin natin. Itong mga to, Ayun. Pangalawang tanong, dapat na ba silang mag-resign? Eto, na-explain ko na. Nauna na ako. Mga tanong talaga ni Coach Oli. Matitindi talaga. May hugot eh. Dapat ka na mag-resign. Dapat tanggalin ng kamera itong si Castro. Yes, unang-una kay Franz Castro kasi ang teachers was
party list that supposedly represent the best interests of the children, no? But having a party list representative na convicted po ng child abuse, hindi lang po isa, dalawa na bata, but 14 na IP children. Ulitin ko yung gusto kong diinan yan eh. Ng child abuse, hindi lang po isa, dalawa na representative na convicted po children, no? But having a party list representative na convicted po ng child abuse, hindi lang po isa, dalawa na bata, but 14 na IP children, ay ba karapat dapat mag-resign na siya, mahiya naman siya. Kasi kung sa ibang bansa nangyari yan, wala nang usapan na dapat pa siya mag-resign o hindi, dapat ura-urada mag-resign na siya kasi wala na siya. Alam mo, minsan ang Pilipino may mga pagkakapalmuks talaga, no? Oo, totoo naman to sinasabi eh. Sa Japan nga, di ba, yung ganyang kahiyan eh, nagsusuicide pa. Hindi ko sinabing mag-suicide siya at alam kong hindi mo kayang gawin yun kasi masyado mong mahal sarili mo. Mas mahal mo sarili mo kaysa dun sa kahihiyan mo, Castro. Yan ang sa tingin ko. So, hindi mo gagawin nyo. Pero ibig ko sabihin dito, yung delikadesa, di ba kung sa ibang bansa yan talaga magkukusa na. Dito lang nangyayari ata ito sa Pilipinas eh. Ayaw pa magkusa. At saka yung kanyang pagiging party list at yung kanyang conviction is totally contradicting. Di ba? Yung supposedly na pinagtatanggol niya, yun ang naabuso niya. Eh di ano yun? Bantay sarado? Eh di ano yun? Ipokrito. Buti sana kung ibang kaso eh. Hindi eh. Doon mismo. Kung ano siya. Ano yung party list niya. Double whammy ang tawag ko dyan. Mas lalo kang dapat mag-resign. Castro. Siyang moral authority to speak na sa lahat ng issues na involved ang kabataan kasi meron siyang conviction. Hindi lang kasi siya accused eh. Siguro sabihin natin noon, pwede siyang sabihin na he was falsely accused. Pero dumaan na po sa due process yung kaso niya, no? Yun ang matindi ron. Yun ang gusto kong linyahan. Dumaan sa due process. Dumaan na sa due process. Ito ang nagiging problema natin kay DJ Bantag, kay Tebes, at kung sino-sino pa, kay Guo, hindi dumadaan sa tamang due process. Sa katunayan ay walang due process. Nahuhusgahan na. Ginagawa ng trial by publicity, nahuhusgahan na wala pa man. Kinase close na nga ito ni Boeing dati pa eh, di ba? Tingnan mo, kung mauuna pa siya. Case close na to, nasa investigasyon pa lang. Ganyan mag-command si Boeing. Ganyan sila sa administrasyon. Hindi dumadaan sa due process, naturingan pa namang mga abogado ito. Pero itong conviction mo, ikaw convicted, nahatulang ka, dumaan sa due process. Kaya lahat po ng ingredients ando doon na. Wala na tayong mairereklamo dito. Nagkaroon ng presentation ng evidence, nagkaroon siya ng right to present her own evidence, but at the end of the day, the court found that she is guilty together with 9 other people, including sa Toro Campo, of abusing the rights of children. So ano po ba yung mukhang ihaharap ni Castro sa Kongreso para sabihin na I am fighting for the rights of children kung siya mismo ay convicted ng child abuse? Yun, di ba? Ikaw nakikipaglaban sa bata, ang inabuso mo bata. At saka hindi magandang imahe po yun. Kasi syempre, baka mamaya, hindi natin alam, baka mamaya mayroon pa silang makumbinsi na pinagtatanggol na naman ang mga kabataan. Kasi yan yung party list nila, di ba? Dapat, tinatanggal nyo na rin yung sa partido nyo. Mismo yung partido nyo ha, yung party list nyo, meron naman kayong pwedeng ibang paupuin dyan eh. Hindi lang naman siya. Kasi kung kayo ay talagang party list, yan ay partido. Yan po ay marami naman kayo. Yan po ay parang isang paliwanag natin in layman's term, yan ay parang isang grupo na meron kayong advokasya na ipagtanggol ang kabataan. Kayo mismo dapat na party list, nagkukusang loob na kayo na tinatanggal nyo na yan.
Kasi paano may maniniwala doon sa partido ninyo na kayo'y tagapagtanggol ng mga kabataan kung merong nahatulan sa gitna ninyo, convicted na hatulan ng child abuse? Paano pa kayo magiging efficient niyan? Paano pa kayo magiging epektibo? Kung kayo talaga ay para sa inyong advokasya at hindi sa isang personalidad, tanggalin nyo yan. Kung naniniwala kayong tama yung inyong advokasya, ituloy ninyo. Hindi nyo ba kayang ituloy yung advokasya nyo nang wala iyang si Castro? Diba? Ito'y kahihiyan lang ni Castro, kahihiyan ng mga kapartido niya sa party list. Kahit si Romualdez dapat nga si Marcos nag-uutos na rin dyan Inuutusan niya na yan. So, abangan natin kung anong kagaguhang gagawin. Ito lang, pakita natin to Kasi mas maganda ito Merong mababasa ACT Teachers is a party list that's supposed to represent the best interest of children. Maliwanag. But having a party list representative na convicted ng child abuse, dapat lang na mag-resign siya. Mahina naman siya. Ito yung pinunto natin kanina na sa Tagalog, in layman's explanation, yung party list ninyo ay pangangalaga, pagtatanggol sa mga kabataan, sa mga bata. And yet, yung leader ninyo, convicted hindi haka-haka, hindi kwentuhan, hindi marites, hindi fake news ng vlogger. Korte. Kaya sa katunayan nga, dapat nga masuspindi pa itong si kasi parang pinapalabas niya, sinisiraan niya. Yan po ang sinabi ni Attorney Marlon sa amin kagabi. Parang sinisiraan niya ang hukuman. Kine-question niya ang kredibilidad ng hukuman. Kine-question mo, mambabatas ka? Dapat ito ay tinuturuan at dinidisiplina din ng korte. Anong klaseng mambabatas ka, sinisiraan mo yung hukuman? Ay, di ba maling-mali? Ito pa. Saglit kung sinabi ni Franz Castro na siya ay tumulong lang or nag-rescue para saan? Dapat ang mag-rescue dyan ang mga parent. Pero bakit ang humabol sa inyo ay mga parent? Kung kayo nga ang nag-rescue, bakit kayo ang hinahabol ng IP community at mga tribal leader nila? Kaya ito si Franz Castro, nuk-nukan ng sinungaling. Nire-rescue nyo? Mga magulang. According to Attorney Marlon, Marlon Bosantog, ang humahabol sa inyo, mga magulang. Yang nire-rescue nyo. Dinuknukan kayo ng ng fake news. Yung IP community, mga tribal leader nila, kayo ang hinahabol. Di ba? Nire-rescue nyo saan? Nire-rescue o nire-recruit? Nagtatanong lang po tayo kasi hindi ko maintindihan Anong purpose na magdadala ka ng maraming bata na ang rason nyo ay nire-rescue nyo? Nire-rescue nyo kung saan? Anong motibo ninyo? Saan nyo dadalahin? Hinahabol ng magulang ang nagreklamo. Tanong lang, Castro, anong motibo nyo? Anong purpose nyo, di ba?
Kaya abang-abang po sa mga development. Mamaya po, abangan natin ang Banatero sa SMNI. Commercial po konti lang po. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, sana naman ay kayo ay makapag-subscribe kay Coach Oli. O konti na lang, konting kibot na lang. Baka naman mapaabot na natin ngayon, 200,000 subscribers na po tayo in 2.5 years na nagbablog po ako sa politika. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Higit sa lahat, doon sa mga manunood. Higit sa lahat, doon sa mga manunood ng replay. Thank you very much po sa inyo. Nagpapaalala lang po doon sa mga tunay na LDS, mga legit Duterte supporters, mga bagong LDS, subscribe po tayo, ha? Yan po ay palambing lang. Yan lang naman po ang hinihingi natin. Tayo hindi nang hihingi ng kung ano-ano. Libre naman po mag-subscribe. Isang click lang. Pindot-pindot lang. Aabangan po natin araw-araw 2:30 po si Coach Oli. Araw-araw po yan. Minsan lang medyo nalilate ng konti at minsan lang medyo napapaaga. Pero around that time, sana masuportahan ninyo ko. Kaya i-click nyo ang notification bell nang sa ganun tuwing magla-live ako ay i-inform kayo ni YouTube at masamahan ninyo ko. Maraming salamat EJ Warrior, Aurea Hawaii, inulit pa EJ Warrior, Cora Dizon FFCI Rome, Tita Liza, inulit pa Tita Liza, Jenaline Patencio, and Jacqueline Perez, and Mel B. Maraming salamat po sa inyo. Mamaya po, Banateros Brothers, Monday to Thursday, 8 p.m. At huwag nyo pong kakalimutan, ila-live ko rin po yun. Dito lang, abangan nyo yung presscon. May presscon ulit po sa Davao. We will see you soon, Davao. Banateros, we'll see you soon, Davao. Meron po presscon ulit ang SMNI, ang KOJC dyan sa Davao. So after Banateros, panuorin po natin, ila-live ko dito po sa aking channel. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless po, Coach Oli. Thank you.